Morning Lods. Samahan niyo ako ngayon Lods. Magpapalit tayo ng tubig. So regular natin itong gagawin at the same time titingnan din natin, check din natin kung may buntis pa, no? So ito kanina dinrain ko na talagang papalitan natin yung Lods ng tubig kasi hindi pwede Lods baka pag di natin palitan yun yung isa sa mga sanhi na malalason yung mga crayfish natin, no? So kailangan talaga regular tayong magpapalit ng tubig. Kasi yung sa akin naman Lord, kadalasan mga 2 linggo, no? Kasi medyo malaki tong yung pan ko. Tapos ang ang tubig niya nilagyan ko ng asola. Yan, nakita nyo, yan may asola yan nakalagay. Kasi double purpose yan mga Lods, no? So una, para may makain sila, dagdag pagkain din yan, no, sa umaga. And then pangalawa, para may oxygen, additional oxygen. So meron naman tayong nilagay na oxygen Lods. Yan yung nakatali dyan, no? Nakabitin. So pero nilalagyan pa rin natin ng asola kasi dagdag oxygen na rin. So ito na yung mga breeders natin Lods. Ito nga pala yung mga breeders. So lilinisan natin at i-check natin, no? So ganito lang paglinis. So mabilis lang talaga Lods. May drain naman po doon sa gilid. Nilalagyan ko ng drain para mas mabilis maglinis. Kahit na hindi mo na, kasi sa crayfish Lods, mas gusto niya yung may mga putik-putik. May mga nabuo silang putik na yung galing sa kanilang mga ayit mga dumi, no? Then ang tubig kailangan natin talagang palitan regularly kasi sanhi ito ng pagtataas ng ammonia na makakasira ng environment nila, sanhi ng pagkamatay ng mga crayfish natin. So sa tubig naman mga Lods, konti lang nilalagay ko, basta lang na no, ang tubig para makaangat sila kung gusto nilang huminga, no? Kasi ang crayfish aakyat yan sa mga walang tubig. May mga patungan din ako nilagay yung sa mga hides, no? May pato rin ako nilagay. So ito na yung mga breeder mga Lods. So makikita mo yung lalaki Lods, may mga dyan. Pag lalaki may pula yung sipit at yung sa bandang tiyan niya, yung pinakaunang paa, may paglalaki may parang organ, no? Ayan, may nakuha tayo Lods, babae yan. May itlog na. So gagana naman yung natin, yung buntis natin. So sa babae naman mga Lods, doon sa paa nila, no, makikita natin yung pangatlong paa, the bottom, no, sa baba meron yang parang may organ niyang yung babae, yung parang bilog, no, 2 bilog, pangatlong paa ng crayfish. So sa lalaki mas mabilis siya, wala siyang Lods, yung babae walang pula. So yung may mga bakla naman dito Lods, yung sa crayfish, kala natin yung bakla sa tao lang, no? Dito meron din yung bakla naman dito, 2 yung organ, no? So may babae na organ at may lalaki na organ. So minsan may pula yung sipit pero may organ ng babae. Okay, so ganyan yung pag-identify Lods. Ito lalaki to. So hiniwalay natin Lods yung mga lalaki at saka yung hindi buntis. Ay hiwalay din natin yung mga buntis. So nasa na to Lods, nasa 7 months na sa akin to, no? Medyo malaki-laki na talaga, pwede na siyang kainin. So sayang, si breeders natin to Lods. Kaya sa pagkain, naman to sa pagkain, talagang konti lang ang pinapakain dito, no?
So isang dalawang butil ng or tatlong butil ng pagkain ng manok kasi yun yung ano natin, pinapakain natin. Ang ratio niya, tatlong butil ng manok sa isang crayfish. So isipin mo yan, Lods, sobrang tipid, no? Magkano lang yung pagkain ng manok? Mura lang yung pinakamahal nun, nasa 60 yung pang sisiw. Saka may mga alternative naman ng mga pagkain, no? Mga gulay, lahat ng nagsising, pinakain nila yan. Mga gulay at yung pagkain ng mga dahon-dahon, no? Ito yung asola, pagkain din nila yan. At maganda rin, Lods, sa crayfish kung may budget ka. Pakainin mo rin ng mga high protein na pagkain, yung mga karne, no? Karne ng manok, yung breast part or isda. So, pero konti lang kasi hindi naman sila malakas kumain na yung pagkain talaga na pangmaramihan gaya ng manok, no? So ito, imaginin mo isang butil na malalaki ng pagkain ng manok o dalawa, busog na sila niyan, no? So ayan, Lods, nagkukumpulan na kasi wala ng tubig. So hindi na sila kalaki, Lods. Mamaya ano natin, no? Nasa 5 inches na ito eh. Alam ko eh. Yung iba naman 6 inches na yung iba. So yan yung mga breeder. So actually, Lods, nasa 30 to 13 peraso. 19 yung babae, 11 naman yung lalaki. So ito na yung Lods. Sa ano naman, sa lagayan naman, pwede nyo silang ilagay sa mga ganito, mga plastic container, sa aquarium, or may concrete pan ka, mas maganda. Kasi sabi dun sa mga nabasa ko, no, yung mga matagal nang crayfish, sabi nila mas mabilis daw lumaki pag malaki yung lagayan mo, no? So naniniwala din ako doon kasi yung mga nilagay ko doon sa growing pond, no, mabilis lumaki yung pinakita ko doon sa nakarang video. Yan, Lods, so ang lalaki na, Lods. So ganun. Pero kung wala ka pa namang budget, kung nag-uumpisa ka pa lang, so mas maganda doon ka muna sa, kung trio lang muna, doon ka muna sa maliliit na drum, no? Pwede naman sila alagaan doon basta may oxygen lang, or kung wala kang pambili ng oxygen, pwede mong gawing flowing yung water, no? Yung parang natural habitat lang yan. So ganyan lang, Lods, hindi magastos pag nag-crayfish, Lods. Mabilis lang talaga, Lods, basta masipag ka lang Lods, magbasa-basa, search sa online, no? Mga dating mga nag-alaga na, mag-ano ka talaga niyan, Lods, magka-ROI ka talaga. Kasi sabi dun sa mga videos ng mga matagal na nag-aalaga, may pera daw talaga dito sa pag-crayfish. At sa akin naman, nung nakaraang video ko, yun, may bumili na nun, mga Lods. Meron nang kumuha ng trio. So ayan, nag-umpisa na, no? Bago pa lang pero nag-umpisa na tayong magka-ROI. So sa susunod nito, yan, mga buntis tayo, Lods. Sa susunod nito, mga Lods, baka marami-rami na to pag medyo kuha na tayo, medyo marami na tayong alam sa pag-aalaga, no? Pag sasabihin nating expert na tayo. Sa ngayon, mabilis din namang alagaan ito, ng mga crayfish. Hindi naman siya ganun kuhan. Basta regular mo lang palitan yung tubig. Wala nang problema dyan, ano? Basta kuhan lang, safe lang sila. Yan yung may anak na, no? So ready for kuhan na yan, mas hihiwalay na. Okay, so susunod ko naman dito na project ay mag-expand ako ng pond, no? Pag marami na. So sa ngayon, focus ko muna doon sa ROI kasi gusto kong bawiin muna yung nagastos ko.
bago ko magpaparami ulit, magdadagdag. Saka pag may natira sa mga dito sa mga anak no ng crayfish, gagawin ko mga lods, aalagaan ko naman ito, no? So idagdag ko doon sa mga breeder. Ganun-ganun lang mga lods. Sana subaybayan nyo palagi yung video ko at huwag nyo kalimutang i-follow. Ayan, share yung mga videos natin. Kaya maraming salamat mga lods. At sana huwag kayong magsawa, ano? May matutunan din naman kayo pag gusto niyo ganito. At kung gusto namang bibili, paki-PM na lang po, no? Magpo-post din naman ako kung may mga bagong available na sa craylings natin or sa mga anak natin na crayfish. Maraming salamat. Yun lang. Bye-bye.